Pinatotohanan ng Land Transportation Office o LTO ang mga naunang paratang ni self-confessed bagman Ramil Madriaga na bumili siya ng mga sasakyan gamit ang pera ng mga Duterte para sa pagtakbo noon ni Vice President Sara Duterte. Abot sa higit 20 million pesos umano ang ibinigay kay Madriaga para ipambili ng mga mamahaling sasakyan at motorsiklo. Narito ang report ni Criza Lopez. Nakita sa talaan ng Land Transportation Office ang mga sasakyan na tinutukoy ni Ramil Madriaga na binili gamit ang pera ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ngunit ipinangalan kay Madriaga at sa kanyang anak. Si Madriaga ay nagsilbi umanong bagman at aide ni Vice President Sara Duterte. Isiniwalat ni Madriaga na binili ang mga sasakyan na ito para magamit sa operasyong may kaugnayan sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, ang 6 na sasakyan na kasama sa mga binanggit ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit ay nakita sa LTO. Nakasaad sa affidavit ni Madriaga na binigyan siya ni dating Pangulong Duterte ng 25 million pesos noong 2021 para bumili ng mamamahaling motorcycles na gagamitin ni Sara Duterte habang nasa Metro Manila at mga ordinaryong motor na gagamitin ng grupo sa kampanya ng Inday Sara is my President o EC Pilipinas. Noong 2021, bumili si Madriaga ng 2 Harley Davidson na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos na nakapangalan sa kanyang anak, 2 Ducati noong 2021 na nakarehistro sa pangalan ni Madriaga. Para sa EC Pilipinas, bumili si Madriaga ng 7 NMAX motorcycle na binayaran in cash habang ang natitirang pera sa 25 million pesos ay ipinamahagi sa mga miyembro. Ayon pa kay Ridon, nakita rin sa LTO ang FJ Land Cruiser ni Madriaga na ginamit para i-deliver ang mga umano'y confidential funds sa 3 lokasyon noong December 2022. Samantala, inaasahan na matatapos ang hearing ng Committee on Justice kaugnay sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa April 29. Pag-uusapan sa April 22 ang nilalaman ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.